Biyaya ng Diyos sa tao na masaksihan ang nilikha niyang mundo. Ngunit paano kung dumating ang panahon na dilim na lamang ang iyong makikita? Nawalan po ako ng paningin at age 6. Nagkaroon po ako ng allergic reaction sa tinake ko na medicine. So nasunog lahat ng corneas ng mata ko. I suppose the last image na nakita ko would be that of my parents because I was going to bed the night before. Tuluyan mang nawala ang paningin ni Rosel. Lumaki pa rin siyang normal gaya ng ibang bata. It was with God's help that we found Batino Elementary School in Quezon City. Sasama nila yung blind students sa regular students. But after ng class, uwian na sila lahat, yung mga kaklase ko. Ako, I had to stay in school kasi meron pa akong extra classes, how to read and write in Braille. Nag-announce sila ng top 10 students sa class. Lumabas, number 1 ako sa regular class. It was surprising for me, for my family, kasi hindi namin talaga pinaplano yon. Ngunit hindi natakasan ni Rosel ang mga mapanghusgang mata. The thing that really hurt me back then was narinig ko yung mga parents, especially ng mga ibang honor students, sabi nila, nakachamba lang yan kasi blind yan. Tingnan natin next school year, baka naaawa lang yung teacher, pero next school hindi na pagbibigyan niya. Sa halip na panghinaan ng loob, higit siyang kumapit sa Diyos. I just had to take courage, and if I fail, it's just a matter of doing it again. Pero if I succeed, then I'm actually helping realize whatever greater purpose God had for me. Matapos ang high school, naging scholar si Rosel sa Ateneo de Manila University sa kursong BS Math. At dito, kakaiba ang kanyang naging karanasan. I really enjoyed college kasi doon lang ako naka-encounter ng lahat ng teachers. Hindi nila binigyan pansin yung kapansanan. Kikita agad nila may ability to, may potential to. Nagtapos si Rosel bilang summa cum laude sa kolehiyo at agad siyang nagtrabaho bilang IT consultant ng isang international company. Sa halip na asikasuhin ang sariling pag-asenso, iba ang pinagugulan ni Rosel ng talino, oras at lakas. Nag-start kami ng parang computer training sessions for the blind. And you'd be surprised kasi yung mga blind na akala mo matagal ng kontento sa trabaho nila, nagmamasahe sila. They earn money and it's a respectable job. Pero nung nalaman nila, ay gusto ko yan, gusto ko mag-aral ng computer, baka pwede na ako makapagtrabaho yung sa office talaga. Kasi with technology, you could really bridge the gap between what a blind person, what a disabled person can do and what that person really wants to be. Biyaya ng Diyos sa tao na masaksihan ang mundong kanyang nilikha. Ngunit para sa gaya ni Rosel, higit na biyaya na makita ang buhay, hindi gamit ang mata, kundi gamit ang puso na nagpapamalas ng kabutihang nagmumula sa Diyos. The Lord said, My grace is sufficient for you because it is in your weakness that my power is manifested. When God took away my eyesight, He replaced it with spiritual eyes that can see how beautiful the world is, and that will not take for granted the love and support of people around me. And at the same time, an eyesight that can see the responsibility of making a difference.